Matapos ang atake ng US at Israel, akala ng Iran alam na nilang sagot. Sunod-sunod na drone at missile attack ang tumama sa US bases sa gitnang silangan. Hindi pinalampas ng US ito. Gumanti ang Iran ng missile at mabilis na gumanti ang US ng matindi. May ginawa ang mga piloto ng US B-2 sa Iran na hindi kapanipaniwala, kaya alam na ng Tehran na talo sila sa digmaan. Dahil sa matinding sunod-sunod na pag-atake ng Amerika at Israel, kung saan iniulat na nagsagawa ang US ng siyam na raang na pag-atake sa unang 12 oras ng kanilang operasyon at 1,200 beses namang binumba ng Israel ang Iran, sa loob ng 24 na oras alam ng Iran na kailangan nitong gumante. Sinubukan nila, pero hindi nila natamaan ang mga eroplanong mabilis at magaling na lampas sa kakayanan ng napahinang depensa ng himpapawid ng Iran. Kaya lang ng Iran gamitin ang kanilang mga misil para atakihin ang target na hindi mabilis kumilos. Mga nakatigil na target, gaya ng mga base ng US Air Force. Nagpakawala ng mga misil at drone ng Iran at tinarget ang mga base ng US sa gitnang silangan, dahilan ng paglawak ng labanan mula sa isang bansa tungo sa buong reyon. May detalyang France 24 sa isang artikulo noong Pebrero 28 kung saan inilalahad nito kung ano ang tinamaan o tinangkang tamaan ng Iran. Sa Bahrain, na tahanan ng ikalimang fleet ng US Navy, pati na rin ng US Naval Forces Central Command, tinarget ng Iran ang service center para sa US ikalimang fleet. Makikita ang kulay abong, usok na umakyat mula sa base na may deep water port para sa US aircraft carrier. Sa Iraq, may mga pagsabog malapit sa konsulado ng US sa Erbil, kung saan may puwersang US sa rehiyong Kurdish. Nakita ng puwersang pansiguridad ng mga Kurd na naharang ng US ang mga drone at misil sa ibabaw ng Erbil. Pagkatapos ay sa Muwafaq Sulti Air Base sa Jordan, nag-deploy ang US ng maraming eroplanong militar. Ayon sa ulat, 2 ballistic missile ang pinabagsak at nadulot lang ng material na pinsala. Tuloy-tuloy ito, at kung manonood ka, malalaman mo ang ginawa ng US bilang ganti sa mga pag-atake. Lumipat tayo sa Kuwait na may ilang base ng US, pati na rin mga imbakan ng kagamitan at supply para sa mga puwersa ng US, tinarget ng mga Iranian missile ang Ali Al-Salem Air Base. Marami ang na-intercept. Ngunit ayon sa Italia na may Air Force sa base, nasira pa rin ng Iran ang isang mahalagang runway. May mga pagsabog ring naitala malapit sa Al Udeid Air Base sa Qatar, tahanan ng forward units ng US Central Command o CENTCOM. Mukhang tinarget din ng Iran ang Doha, kabisera ng Qatar sa pag-atake. Sa United Arab Emirates, kung saan matatagpuan ang Al Dhafra Air Base na kinalalagyan ng US 380th Air Expeditionary Wing, 2 saksi ang nakakitang may usok na tumaas matapos ang sunod-sunod na maliliit na pagsabog. 2 beses nasabat sa UAE ang mga Iranian missile, pero ang debris mula sa unang pagsabog ay nakapatay ng isang sibilyan. At panghuli, sa Syria, isang Iranian missile ang pumatay ng 4 na sibilyan, kahit na iniulat na kasalukuyang inaalis ng US ang kanilang mga tropa mula sa bansang iyon. Malaking pag-atake ito ng Iran. Isang desperadong pagtatangka na ipakitang kapangyarihan matapos magsalipuwersa ang US at Israel para sirain ang mahigit 1,000 target sa loob ng Iran sa loob lamang ng isang araw. Nagkaroon ng casualty ang US dahil sa misil na pinakawala ng Iran. Kumpirmado ng CENTCOM na 3 US service members ang napatay sa Operation Epic Fury. 5 ang malubang na sugatan at nagbabala si Pangulong Donald Trump na posibleng may mamatay at masaktan pang Amerikanong bayani na karaniwan sa digmaan. Nais ng US ng paghihiganti. Nakuha nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng isa sa pinakamakapangyarihang sasakyang panghimpapawid sa kanilang arsenal, ang B-2 Spirit Bomber. Noong Marso 1, iniulat ng Warzone o TWZ na sumali na ang mga B-2 ng Amerika sa kampanya sa himpapawid laban sa Iran. Mula Whiteman, Missouri, lumipad ang mga stealth bomber at narating ang himpapawid ng Iran noong umaga ng Marso 1. Pagdating nila, naghasik sila ng lagim. Ang mga kuweba ng misay ng Iran ang kanilang pinakamadalaking target at ipapaliwanag namin kung bakit ang B-2 ang tamang eroplano para sa partikular na misyon na iyon sa ilang sandali. Ang mga pasilidad na ito na itinayo sa kilaliman ng mga bundok ng Iran ay karaniwang ginagamit bilang imbakan ng mga misail. May ilan dito na kayang maglunsad ng ballistic missile mula sa mga bitak sa ilalim ng lupa, kaya doble ang banta. Simple lang ang lohika ng US dito. Kung wasakin mo ang mga kuweba, mawawasak mo rin ang mga misil ng Iran, pati na rin ang kakayahan nitong maglunsad ng mga ito.
Ipinagmamalaki ng Iran ang kanilang mga kuweba ng misail. Halos isang taon nang nakalipas. Noong huling bahagi ng Marso 2025, naglabas pa ang rehime ng Iran ng isang 85 segundong video na nagpapakita ng mga kuweba at ilan sa mga mas advanced na misail at rocket ng Iran. Muli, ito ay pagpapakita ng kapangyarihan. O dapat nga ay ganon. Ipinakita ng propaganda video ng Iran ang malaking issue na maaring gamitin ng bansang may bunker-busting bomb gaya ng US. Ang mga misil ay nakaimbak ng lantad sa loob ng mga kuweba na walang blast door o ibang proteksyon kung sakaling sumabog ang isa sa mga ito. Maaaring magdulot ng chain reaction ang tamang pag-atake ayon sa ulat ng TWZ noong Marso 2025. Kailangan lang ng tamang posporo para sindihan ng mitsa at guguho ang mga kuweba ng misil. Ang US ay may tamang posporo gamit ang B-2 Spirit. Ang pinakakahangahangang stealth bomber ng Amerika ay mainam para sa paghihiganti sa Iran. Hindi lang dahil may bunker-busting bomb ito para magdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa mga kuweba ng misil ng Iran. May isa pang kahinaan ng mga kuweba. Hindi kailangang sirain lahat para mapatigil ang operasyon. Ang kailangan lang gawin ng US ay selyuhan ng mga iyon sa pamamagitan ng pag-atake sa mga pasukan sa mga bitak na ginawa sa mga kuweba na nagpapabawas sa kakayahan ng Iran na gamitin ang kanilang napakalaking imbakan. Pagkatapos noon, pagmamanman at paulit-ulit na pag-atake para sirain ang anumang pagbubukas na susubukan gawin ng Iran ang maglalagay sa US sa posisyon na makaatake sa ibang bahagi ng bansa habang nililimitahan ang mga pagtatangka ng Iran na gumanti. Handa na ang estratehiya at dumating na ang mga B-2 bomber. Ang kailangan na lang gawin ng US ay sindihan ang mitsa. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin kung anong natatanging dala ng B-2 Spirit sa labanan sa Iran kumpara sa ibang US warplanes. Nagbigay si Tyler Rogoway ng TWZ ng ilang pangunahing impormasyon sa isang ex-post kung saan sinabi niya na ang B-2 ay kaya magsagawa ng direktang pag-atake sa mga target sa Iran na hindi kayang gawin ng ibang plataporma. Ang B-2 ay makakakarga ng hanggang 80 JDAM na bombang tig 500 libra ang bawat isa. Kapag inihulog ng sapat, kaya nitong maghatid ng sapat na lakas apoy para isarang mga kuweba ng misil ng Iran at pigilan ng gumuguhong rehimen nitong ulitin ang pag-atake sa mga base ng US sa gitnang silangan. Sabi ni Roger Way, isang pasada lang, nawawasak na ang mga paliparan at infrastruktura. Kapag ginamit ang MOPs o Massive Ordnance Penetrators, nagkakaroon ng B-2 ng kakayahang sirain ng mga bunker. Kaya ito ang angkop na opsyon para atakihin ang mga kuweba ng misil ng Iran at mga underground na pasilidad ng misil ng bansa kung gugustuhin ng US. Marami pang sinabi si Max. Afterburner. Eksperto ang B-2 sa biglaang pagpasok at pag-atake sa sensitibong lugar nang hindi napapansin, kaya ito ay ganap na shock and awe. Sa madaling salita, pinagsasama ng B-2 ang napakalakas nitong firepower at kakayahang magtago, kaya nitong pumasok, umatake, at makaalis bago pa malaman ng Iran kung ano ang tumama sa kanila. Sabi pa niya Afterburner, para nagpadala ang US ng 4 hanggang 6 na B-2 sa Iran. At binanggit niya na bawat isa ay kayang magdala ng 2 sa 30,000 pound na MOP na kayang tumagos na higit sa 200 talampakan at tatama sa bilis na higit sa 600 at 25 milya bawat oras. Ang B-2 ang pangunahing sandata ng Amerika sa susunod na aerial assault. At sa ilang sandali, ibubunyad namin ng eksakto kung anong nagawa ng US sa kanilang paghihiganting atake. Pati na rin kung anong nawala sa Iran sa ngayon sa Operation Epic Fury. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng ganitong impormasyon, mag-subscribe ka sa The Military Show. Lingguhan naming itong pinapaliwanag. Nang lumipad ang mga B-2 ng Amerika mula Whiteman, Missouri, alam ng kanilang mga piloto na may 32 oras na biyaheng balikan sila sa kanilang schedule. Itinanggi ng UK ang paggamit ng kanilang mga base para sa operasyon, pero maaaring nagbabago na ito ngayon, gaya ng malalaman mo kung tututok kayo sa amin. Kinailangan ng mga bomber na lumipad ng libu-libong milya, magbomba, at bumalik sa isang mahabang biyahe. Nagpadala ang US ng KC-135 Stratotanker para punan ng kakulangan sa mga base sa unahan. Ang dambuhalang eroplanong ito ang nag-aasikaso ng aerial refueling para manatili ang mga B-2 sa himpapawid hanggat kailangan ng US. Nabanggit natin na kayang lagyan ng B-2 ng 500 pound JDAMs at MOPs na tumatagos sa ilalim ng lupa. Pero hindi ito ang ginamit ng US noong Marso 1. Tandaan mo yung tungkol sa mga kuweba ng missile ng Iran at ang sinabi naming kahinaan nito kanina sa video. Sirain mo lang ang mga pasukan, labasan at bitak para mawala ang banta ng kuweba ng missile. Alam ito ng US, kaya malamang binago nila ang JDAM sa B-2. Pinagpapalagi ng TWZ na ito ay ang Blue 109 na warhead na nakakabit sa GBU-31 JDAM
na lumilikan ng 2,000 libra na bunker buster. Sapat na yon para sirain ang mga kuweba ng misa ng Iran. O kahit papaano, ay kayang sirain ang mga bukana ng paglulunsad ng misal at mga pasukan ng lagusan na patungo sa mga kuweba na yon. Mukhang tama ang hinala ng TWZ. Matapos ang B-2 bombings, sinabi ng CENTCOM kung ano ang ginamit ng US. Kagabi, binomba ng US B-2 stealth bombers gamit ang 2,000 libra na bomba ang pinatibay na ballistic missile facilities ng Iran. Ayon sa CENTCOM, noong Marso 1, walang dapat magduda sa determinasyon ng Amerika, kalakip ang video ng mga B-2 na lumilipad. Ang pagbanggit ng 2,000 libra na bomba ay nagpapakita na tama ang TWZ sa hinala nila sa paggamit ng Blue 109 na warhead. Ngayon, nakikita na natin ang pinsalang dulot ng mga B-2 ng Amerika. Lumabas na ang satellite images na nagpapakita ng tinarget ng US na kuweba ng missile. Nag-post si Brady Afric sa X ng serye ng litrato na nagpapakitang winasak ng mga B-2 ang missile base ng Iran sa Tabriz North. Makikita sa mga larawan ang uri ng gumuho na pasukan ng tunnel na nabanggit namin kanina, dahilan kaya hindi na magamit ang karamihan sa ganitong base. Ayon sa Newsweek, maaring tinarget ng US ang radar system sa Zahedan Air Base ng Iran. Pero di tiyak kung B-2 ang gumawa o kung nasira talaga ang radar. Bilang bahagi ng mahigit 2,000 na pag-atake na isinagawa ng US at Israel sa kanilang unang bugso ng mga pag-atake laban sa Iran. Iniulat din ng parehong outlet na wasak na ang mga bunker ng Iran sa Konarak na imbakan ng drone at cruise missile. Makikita natin dito ang sistematikong pagwasak sa pangunahing banta ng Iran sa US. Nagpakawala ang Iran ng missile sa US base, ngunit karamihan dito ay winasak ng US at B-2. Pero higit pa dyan, ang ibig sabihin nito ngayon ay maaari nang magsagawa ang US ng mas marami pang pag-atake gamit ang kanilang mga carrier base na kagamitan. Malaking banta sa US carrier sa Persian Gulf ang ballistic missile ng Iran. Habang natanggal ng US ang banta ng missile ng Iran, pwede nang lumapit ang mga carrier sa teritoryo ng Iran, kaya mas bibilis ang dami ng pag-atake ng US. Sabi ni Afterburner, posibleng F-22 ang nagbukas ng daan para sa B-2 ng US sa pagsira ng air defense at paglika ng ligtas na aerial corridor. Mayong gumuho na ang mga missile cave ng Iran. Malamang magpapalipad na ang US ng F-18 mula USS Abraham Lincoln tuwing 30 minuto para sirain pa ang mas maraming mahalagang pasilidad militar ng Iran. Sumabak na rin ang Israel at makikinabang sa pagsira ng Amerika sa mga kuweba ng missile. Dagdag pa ni Afterburner, 200 jet F-35, mga custom na Israeli electronic warfare jet F-15 mula sa Israel at F-15E mula sa US ay idadagdag sa tinatawag na LUCAS na isang one-way attack drone na parang mas pina-upgrade na bersyon ng Shahed 136 ng Iran. Kung akala ng Iran na tapos na ang pinakamasama matapos lumipad ang B-2, nagkakamali sila. Marami pang susunod. Babalikan natin yan mamaya, pero unahin muna natin ang kasalukuyang sitwasyon ng Iran. Hindi tama sabihing nawala na sa Iran ang kakayahang magpaputok ng ballistic missile laban sa US, Israel at iba pa. Wala pa tayong buong kumpirmasyon kung ano talagang winasak ng mga B-2 ng Amerika sa kanilang pambobomba. Kaya kailangan pa ng karagdagang impormasyon para matukoy kung gaano kalaki ang pinsala sa kakayahan ng Iran pagdating sa mga missile. Pero ang kailangang harapin ng bumabagsak na rehimen ng Iran ay ang unti-unting pagkawala ng banta nito pagdating sa mga missile. Sinabi natin kanina na mga missile ang bumubuhos sa pundasyon ng banta ng pag-atake na inihaharap ng Iran laban sa Estados Unidos. Sabi ng New York Times, tinatayang may higit 3,000 missile ang Iran sa imbakan nila. At may ulat na planong gawing 8,000 ito bago matapos ang 2027. Napilitan ng Iran na maghinay-hinay dahil sa presensya ng mga B-2 bomber ng Amerika. Ayon sa New York Times, sinusubukan ng Iran gumawa ng 12-12 ng missile kada buwan. Ngunit napapabagal ito ng matagumpay na pag-atake ng Amerika at Israel. Dagdag pa, ang paggamit ng Iran ng missile mula sa nababawasan nitong launch sites, makikita mong nauubos na ang kanilang inventaryo na sinusubukan nilang palitan. Ang ilan sa mga missile ng Iran ay sapat na advanced para magdulot ng matinding pinsala sa mga interes ng US sa gitnang silangan. Binibigyang diin ng Foundation for Defense of Democracies ang ilan sa mga ito, lalo na ang mga may malalakas na epekto. Kasama na rito ang Sejil 2 na may abot na 2,000 kilometro o mga 1,240 milya. At ang Khorramshahr na kayang lumipad ng 2,000 hanggang 3,000 kilometro o 1,200 at 40 hanggang 1,864 milya. Ang mga B-2 bomber ng Amerika ay nagtanggal ng ilang uri ng missile gamit ang matitinding pag-atake
na naging epektibo. Ayon sa The New York Times, sinabi ng mga opisyal ng Israel na dahil sa Operasyong Epic Fury at Operasyong Roaring Lion, napahinana ng kalahati ang missile capability ng Iran. Dagdag pa sa mga airstrike na isinagawa laban sa Iran ng Israel at Israel noong Hunyo 2025, ang mga pinakabagong operasyong ito ay nag-ambag sa pagkasira ng humigit kumulang 200 ballistic missile launcher ng Iran, kasama na ang paggawa ng 12-12 ng iba pa na hindi na magamit, ayon sa opisyal. Kaya sa bawat kasunod na pag-atake na isinasagawa ng US, maaaring makita nating muling lilipad ang mga B-2 sa lalong madaling panahon, bumabagsak na ang kakayahan ng Iran sa missile, tulad ng pagbagsak ng kanilang rehimen. Ayon sa mga paunang bilang na iniulat ng Al Jazeera sa kanilang live tracker ng digmaan sa pagitan ng Iran at US at Israel, tinatayang hindi bababa sa 500 at 55 katao ang napatay sa buong Iran. Kasama sa kanila ang pangunahing target sa pagpapabagsak ng rehimen, si kataas-tasang pinuno, Ali Khamenei. Matapos ang espekulasyon tungkol sa pagkamatay ng pinuno ng Iran sa malawakang airstrike na bumubomba sa kanyang bansa, iniulat ng Al Jazeera noong Pebrero 28 na kinumpirma ng Iranian State TV ang pagkamatay ni Khamenei at nag-utos ng 40 araw na pagluluksa. Hindi man nang umabot si Khamenei ng matagal sa digmaang siya, ang nagsimula para mapanood ang mga B-2 ng Amerika na winawasak ang mga kuweba ng misail ng Iran. At iniiwan niya ang Iran na kailangang harapin ang agarang kinabukasan kung saan kailangan nilang alamin kung sino ang mamumuno sa bansa habang patuloy pa rin bumabagsak ang mga bomba at misail sa impapawid. Matapos iulat ni Afterburner na nabuo ang 3 kasaping pansamantalang konseho para pumili ng kapalit ni Khamenei, nagkakaproblema ito dahil sa mga pag-atake ng Amerika na sumisira sa estruktura ng rehimen sa Iran. Para sa bawat pinunong, pinag-iisipan nilang italaga, maaring may bomba o misail ng papalapit na maaring tumapos sa potensyal na pinunong iyon. Nagdiwang pa rin ang mga Iranian kahit inutusan silang magluksa ng estado. Isa sa mga Iranian, si Masoud Godarat Abadi, isang inhinyero na lumipat sa US sa edad na 27 para takasan ng rehimen ni Khamenei, ay nagsabi sa CNBC, "Patay na si Khamenei. Pinakamagandang araw ito ng buhay ko at maluwalhating araw para sa Iran." Naniniwala ako na ang kanyang pagkamatay ay maaaring magsimula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng ating bansa. Sa katagalan, umaasa akong magiging makabuluhan at magdudulot ng pagbabago ang sandaling ito. Hindi automatikong magbabago ang rehimen sa Iran sa pagkawala ni Khamenei. Operational pa rin ang Islamic Revolutionary Guard Corps kahit unti-unting humihina bawat araw habang mas maraming missile at bomba ng US at Israel ang tumatama sa puso ng Iran. At upang lalong lumala ang sitwasyon, para sa nalilitong puwersang yon, isa pang bansa ang malapit na makisangkot sa labanan. Tulad ng nabanggit namin, tumanggi ang UK na pahintulutan ng US gamitin ang mga base nila sa gitnang silangan para sa B-2 bombing run ng Amerika. Hindi na maulit yon. Noong ika-1 ng Marso, sinabi ni UK Prime Minister Sir Keir Starmer na papayagan na ng UK ang US gamitin ang mga base nila para sa mga susunod na pag-atake sa missile site ng Iran. Hindi ibig sabihin na magpapadala ang UK ng sariling eroplano sa labanan. Mukhang bubuksan lang nila ang RAF Fairfoot sa Gloucestershire at Diego Garcia sa Indian Ocean para sa US. Maganda ito para sa Amerika dahil hindi na nila kailangang isugal ang mga Stratotanker tuwing deployment ng B-2. Maaring maglaan na mas maraming oras sa mga piloto ng B-2 ng Amerika para tutukan ng target, imbes na tapusin agad sa isang pasada sa 32 oras na bombing runs. Tungkol naman sa mga susunod na araw, inanunsyo ni Trump na may ilang paraan ng Iran para umatras kung sa tingin nila ay sapat ng natanggap nilang parusa. Sa panayam sa Axios, sinabi ng US President, "Pwede kong patagalin o tapusin agad ito sa 2 hanggang 3 araw. At sabihan ng mga Iranian na magkita na lang ulit kung uulitin ninyo ang nuclear at missile programs ninyo." Simple lang, kailangan ng Iran itigil ang ambisyon sa sandatang nuklear. Tatanggapin kaya ng Iran ang alok na makaiwas? Kung hindi, baka ito ang una sa maraming ulat natin tungkol sa B-2 bombers na nagpapahina sa kakayahan ng Iran sa mga misil. Kapag nagsanib ang aircraft carrier ng Amerika at Israel, maaring tuluyang masira ang marupok na rehimen ng Iran dahil sa lakas ng air power laban dito. Tungkol naman sa puwersa ng aircraft carrier ng Amerika, may ilan na nagsasabing laos na raw ang mga aircraft carrier. Tila pinapatunayan ng US na hindi yun totoo. Pero, kawili-wili itong isipin na tatalakay natin sa isang video kung saan ihahambing ang aircraft carrier sa mga makabagong banta ng militar. Panuorin mo yon kung gusto mo pa ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show dahil ihahatid namin sa inyo ang buong detalye ng mga nangyayari sa Iran. At gaya ng dati,
Maraming salamat sa panonood.